tugboat ASL Prosper. Okay, so sa mabilis na pagkilos ng ating mga operatiba led by Atty. Martinez, nag-ikot na agad kami. On January 4, natagpuan na na-cited ng mga operatiba natin na yung MSL Prosper ay nasa fishport ng Navotas. So immediately, they conducted an operation which resulted to the recovery of the missing tugboat and the arrest of these 3 persons na sila ang nag-ooperate ng tugboat. Alright, yung operation proper, ipapaliwanag sa inyo ni Atty. Martinez. Magandang hapon po. Kaya nga po ng nasabi ng Director, nag-conduct po kami ng recovery operations para dito sa missing tugboat. Kasi eventually, we discovered through action and coordination with the Philippine Coast Guard ng Navotas Fishport. Request kami, baka una, kung pwede namin i-check kung meron bang entry itong tugboat na to. Sabi ng Philippine Coast Guard doon, sir, wala, hindi na-entry. Pero ang nakita dito is another tugboat na MV Manilas na katak-katak na yung tugboat na to, ng ASL Prosper. So, nung nag-conduct na kami ng operation, search kami, madaling araw na yun, pero alas ko naman ng gabi. So, sumat kami ng bangka para hanapin. So, meron kami nakita isang malaking barko doon. Isang shuttle Roro, super shuttle Roro. Well, so, nakadrawang po doon. Tapos, nagpatuloy kami na bumangka doon. Nakita namin nakatago pala sa likod ng malaking barko itong tugboat na hinahanap po natin. So, upon checking, nilapitan namin yung tugboat. Nandito na yung tugboat, pero sinong nakatago? So, merong mga nakapwesto po ron, itong 3 tao po na narito. At nalaman din namin na wala silang any personality o karapatan para mag-possess ng tugboat na to. O kaya, ang ginawa ng mga operatiba ng MBLCR ay pinuli na po namin sila. Yes. Sir, gano'ng katagal ino-operation nila? Nakita, gano'ng katagal ginagawa nila? Ito sa pagkakataon na to, lumayag yung tugboat na to December 30 pa sa Suwal, Pangasinan. So in-expect natin, dapat by December 31, nandito na yan sa Navotas. Pero hindi nakikita. Lumutang nalaman lang namin yung informasyon na nandyan na January 4 na. So medyo matagal, ilang araw bago ma-site yun. Hindi natin alam kung saan dinala, kung ano pa yung nabawas doon sa barko na yan, or kung ano pang ginawa ng mga tao nito. Sir, bakit po sabi kasi dito, nag-issue yung station commander ng Coast Guard sa may emergency salvage permit? So what prompted them to issue a permit po, sir? Gano'ng matagal na po yung tugboat? Yung tugboat na to is as early as 2018 nandun na. Pero ang kumpanya naman, ang may-ari, patuloy na nagbabayad. So, actually hanggang November, meron pa silang statement of account, meron ang complainant natin, meron silang nabayaran na binayaran pa rin nila yung mga dockage fees. Pero nakakapagtaka, bakit bigla nag-issue ng emergency salvage permit? Supposed to be, hindi naman abandoned. At the same time, sabi is, hindi raw seaworthy. Pero nung na-recover namin, napa-under pa po namin at nailipat pa namin sa isang neutral position dito sa Navotas Fishport. So, pumatak po rin ba? Hindi siya, nakapag-react pa po siya. So, isa pang i-imbestigahan ng NBI, paano nag-come up or nag-conclude ang ating Philippine Coast Guard para mag-issue ng emergency salvage permit. Kasi yung kumuha ko is sa salvage, pinata. So, ano po is balik lang siya, ibenta or
Yun po ang inaalam pa po ng director. Tapos para sa alam niyo po, yung emergency salvage permit is in-issue sa isang company, Pencon 8. So doon po nakapangalan yung salvage permit. Pero ang pag-alaman po namin, iba naman po yung mga tao na sumakay. Hindi po tao ng Pencon 8, kundi ng iba pa pong dalawa. May we ask Sir Aristotle Alipe for a statement, sir? He's the representative of the complainant. Thank you, sir. Good morning and all good afternoon, everybody. I am Mr. Aristotle Alipe, representative of Humboldt River GDB. I'm the one who filed the case with this because of that incident. Nangyari po yan, we're planning to give you narration. We're planning to go to the vessel and to go to the Botas also for dry docking purposes. So, in short, dinayos na po namin yung papers namin, binayaran na po yung dapat bayaran sa kaukulan sa gobyerno, kagaya po ng PPA, ng WXP namin and everything. And then, come November 1, Pencon 8 maliciously published that our vessel is abandoned and hazard navigation. So we write to Coast Guard and we have the proper documents that we said na kami po ay nagbigay ng aming complaint. Hindi po yan nawawala, hindi po yan abandon, hindi po yan in distress, at hindi po yan tinatawag na hazard navigation. So in short po, despite of submitting our letter to them, nagkaroon pa po ng issuance ng emergency salvage permit. Bilang po kaalaman nila, pagkakaalam ko po ang emergency salvage permit, meron lang pong tatlong tinatawag na dahilan. Ang una po ay yung hazard to navigation, ang pangalawa po ay yung abandon po kami, at ang pangatlo po ay yung tinatawag po na grounded po kami o nakalagod. But that vessel po is peacefully berthed at PPA Sual and hindi po siya abandon. Ang katunayan po, meron po kaming dalawang crew doon, pero pinilit po nilang bumaba. Ang team po ni Pencon 8, headed by Rina Polero and Albert Latino, sila po yung nandoon. So, despite po, pumunta po kami sa Coast Guard 8 sa headquarters para po pa-suspend yung tinatawag po na emergency salvage permit because there's no reason to issue emergency salvage permit. Now, after December 18, we proceeded to Sual, Pangasinan to check our vessel. Then, after a few days, Coast Guard notified us, that was December 19, Saturday, that they wanted to invite us to check out po kung ano po yung nangyari. Eventually po, that is short notice po. December 19, Saturday, we received invitation through email, 10 p.m., and they wanted us to go to Sual on December 21, that is Monday. So, short notice po yan, alam po natin hindi po makukuha yung services ng aking lawyer. At the same time po, ako rin po ay may prior commitment. But, they proceeded to that meeting. So, on December 27 po, yung aming pong suspension na in-issue po ng Coast Guard 8, nilit po ni District Commander Mariano. Siya po yung District Commander ng Northwestern Luzon para po sa Pencon 8. At yun po, ng December 30 po, nilatak na po nila yung aming vessel. Papunta po sa nakita po namin location sa Botas. Ayun lang po ang namin sila. To answer the earlier query of TV5, kung ito ba ay ano ang motibo ng pagkuha nila, sabi mo chap-chapin or ito ay possibilities. There is a wide range of possibility and ang binibigyan ng director ay mag-conduct ng post-operation investigation. We will subpoena the other officers and the other members of the FGU. Titingnan namin kung may culpability sila, may kapabayaan
because despite the protestation of the owner of the tugboat, as represented here by Mr. Alipio, they went ahead with the issuance of emergency salvage permit. They already, they repeatedly supplied the information na hindi yan hazard, na hindi yan abandoned, and yet, based on the publication which maliciously claimed na abandon yan at is causing hazard, ay tinuluyan pa rin. So, tinitingnan namin na we have investigated other incidents in the past. Kung naalala nyo, ang NBI din nag-imbestiga ng sinking of the Princess Empress. We are trying to avoid situations because these are very vulnerable to disasters at sea. O kaya pag napalitan ng identity ng tugboat, this may be used dun sa smuggling ng contrabands. Thank you. Ano yung kaso papay natin sa kanya? May piyansa ba yun? And also yung mga corporation dito, sir, no? Na aside from the LGU, the Coast Guard, also yung mga shipping operations. Yes, yung Pencon 8 Company, pag-aari ni Rina Puliero, at saka yung Sealand Shipping Corporation ay isusukin na namin, iimbestigahan namin para makita yung site nila, bakit umantong sa nasa kanilang possession itong tugboat na ito. Sir, upon checking, nagbisita nila po ba yung tugboat? Sa tingin niyo po ba may ginawa sila sa tugboat? So far po with regards to tugboat, na-check na po namin, may mga tinitignan lang ng ibang mga angulo kung ano yung nawala, ano yung nasira, o kung ano pa yung pwede namin matignan po doon. Pero ito, linawin lang po namin yung sinasabing seaworthy yung tugboat. Kung ito yung seaworthy, bakit ito hinahatak? Bakit ito hinatak mula suwan? Papunta dito sa pier ng Nabotas. Yun nga, Kung ito yung seaworthy, dapat hindi tumatakbo ng pusa, maayos at na-intact ng maayos sa Nabotas. yun nga, to make it appear na hindi na siya seaworthy ay iniila para ganun nga, yun ang kasi claim nila unsafe, hindi na seaworthy, kaya kunyari iniila. But then, when we recovered the tugboat, ay napaandar pa at nailipat nga sa isang neutral ground. Nakatabi ngayon under our custody. Tsaka ba't nakatago? Yes, itinatago nga nila. Pwede po malaman kung magkano po yung halaga ng tugboat. Yung tugboat, pagka brand new, abutin daw ng mga 15, 14 million. Pero dahil ito medyo may kalumaan na, nasa mga 12 million na lang daw sa ngayon. So kung wala nang tanong, maraming salamat po sa inyo mga kasama.